Hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Sa panibagong araw, panibagong pag-asa at panibagong buhay po sa ating lahat. At ngayon, magbibigay po ako ng panibagong reaction video. Galing po ito doon sa last post ni Daddy Frankie. Habang pauwi na sila, mayroon silang nadaanan na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang babae na may kargang baby na naka-school uniform. So, ang ginawa nila, sinabi niya yung kanyang driver na balikan at rasan, so nag-U-turn sila, mga kababayan. Ngayon, bumaba si Daddy Frankie. So napag-alaman niya na ito pala isang estudyante, nagtitinda, inalok sila ng empanada. So nagtitinda ng empanada itong, ang pangalan niya is Jessica kasi tinanong na po niya yung pangalan. So si Jessica po ay nagtitinda ng empanada habang nag-aaral siya sa college, first year. And she is 22 years old at this time. At meron na po siyang dalawang anak. So ang panganay niya is 2.5 years old. And yung baby, dala-dala niya yung pagpasok. Pangalawa na yon is 8 months. So dinadala niya sa school kasi nga naka-breastfeed siya. Breastfeeding. So ang kwento dito guys is yung mga anak niya is magkaiba yung ama. At ang mga masaklap ngayon, yung last baby niya, wala na rin yung tatay. Hiwalay din pati yung sa una. So, single mom habang nag-aaral. At yung nanay niya is, ganun din sila, single mom din. So, may lahi siya, half Indian. Tapos, ayun, para silang single mother. So, ang ano dito guys, dapat sana, hindi naman natin siya masisisi, pero tinignan sana yung sitwasyon na siya na nga ilumaki na walang ama, kasi nga baby pa raw siya, parang bata pa siya na hindi na niya nakita yung tatay niya. Tapos ngayon, nangyari din naman sa kanya. Nagkaroon pa siya ng anak na dalawa ang magkaiba yung ama. So sabi nga ni Daddy Frankie, sana yung pangatlo, matuto na siya. Kasi yung una 2 beses, dapat nauntog ka na. Pag inulit mo pa, iba na yon. So doon sa pangatlo, sana naman, makatapos muna siya pag-aaral at makita niya na talaga yung lalaking tapat na sa kanya, na hindi siya iwanan, yung panghabang buhay, na hindi yung gagawaan ka lang ng baby. I'm sorry. Ganun lang. So ito, nagsisikap siya. Ang hirap ng sitwasyon na yung ganun, dala-dala mo yung anak mo na papasok ka ng school. So, sa mga bataan ngayon, gawin nyo itong tingnan nyo, sana mapanood nyo itong mga kabataan na hindi ganun kadali yung nag-aaral ka na idala kang baby. So, unahin talaga lagi ang pag-aaral. Ito lagi yung sinasabi ko na unahin ang pag-aaral, makatapos muna makapagtrabaho bago pumasok sa mga ganyang sitwasyon sa buhay. Kasi, kumbaga, ibang level na yan eh. So, sabi nga, tinanong ni Daddy Frankie kung ano yung isi-share niya si Jessica, ano yung masasabi niya sa kanyang sitwasyon. So, sabi nga niya, mahirap po ang maging isang ina na walang tatay ang mga anak, na siya lang ang bumubuhay. Nahihirapan sila kasi yung panggatas, pang-diaper, pagkain nila. So, wala siyang magagawa. Sabi nga niya, kasi maaga daw siyang na-inlove. Okay lang naman ma-inlove na maaga. Pero, ilagay sa lugar, wag kayong lalagpas sa limitasyon. Hawakang mabuti ang sarili. Kailangan laging nakafocus kayo sa future. Wag agad-agad yung kung ano lang yung ngayon na gusto nyo nang gawin. Tapos, pag nagbunga na, sino ngayon, usually karamihan talaga ang babae, sa babae na pupunta yung responsibilidad. Iniiwanan, so may mga anak, so sino ngayon, syempre ang nanay, diba? Tapos mga lalaki, mga responsable. So, maging wais tayo mga kababaihan. Sa mga kabataan, bago kayo pumasok sa isang relasyon, isipin niyo muna yung magiging impact pag sa huli. Okay? So, Jessica, naumpisahan ka nang makita ni Daddy Frankie. So sabi nga nila, pupuntahan ka sa school kasi gusto makita na kung ano talaga yung tunay na sitwasyon. Kasi kakaiba to. Papasok ka ng school, dala mo yung anak mo, mag-aaral, makaka-focus ka kaya. So magpapadede ka sa anak mo pag nagutom. Mabait yung mga teachers mo kasi pumapayag sila na dala mo yung baby. So no choice nga naman. Alangan naman iwan sa bahay. Yung nanay mo nag-aalaga din. Kasaka yung lola mo, nagtatrabaho din para din makasurvive kayo sa pang-araw-araw. So, gano'n. So, maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Maging aral ito sa mga kabataan sa nang panood nyo ito. Eye-opener ang nangyari ito yung kay Jessica, na huwag niyong gayahin na pag ginaya nyo, pag nagmamadali kayo, posibilidad na maging katulad kayo sa kanya, nahirap din sa buhay, nag-aaral. Mabuti nga siya nag-aaral, yung iba hindi. Hanggang bahay na lang pag nanganak na kasi nga wala nang maitustos. Pero ito si Jessica, nagsisikap siya, hindi siya huminto, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-aaral. So maraming salamat mga kababayan, magpalain pa kayo ni Lord. At ito tayo ngayon,
Maraming salamat sa buhay natin sa araw-araw, sa mga gawain natin nagagampanan. Salamat sa kalakasan. At Daddy Frankie, salamat po. Patuloy po na i-guide din ho kayo ni Lord para doon sa mga taong higit na nangangailangan. Gabayan tayong lahat. Yun lang po aking masasabi. So, salamat sa aking mga subscribers. Good luck po sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Ingat-ingat lang po, lalo sa ating kalusugan ngayon na paiba-iba na yung panahon. So, maraming salamat. Tuloy ang buhay. Bye-bye po.